Inamin ni dating Itbulaga host Anjo Iliana na, bluff, lamang ang mga naging pahayag niya tungkol sa umano'y isyu na kinasasangkutan ni Senate President Tito Soto, matapos siyang mabiktima umano ng patuloy na pambabatikos mula sa mga bashers online. Sa panayam ng Philippine Entertainment Portal, sinabi ni Anjo na napuno umano siya dahil sa mga trolls na aniyay mula sa kampo ng senador, matapos siyang maglabas ng mga opinyon tungkol sa pamamalakad ng gobyerno. Sa isa niyang livestream ay idineklara naman ni Anjo ang sarili bilang Duterte Diehard Supporters o DDS at taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Anjo, kahapon November 3, paggising ko, yung mga basher ng Itbulaga, binabash ako. Yung blog ko kasi, nagpapatama ako sa gobyerno mula noong nagkaroon ng nakawan sa flood control projects. Dagdag pa niya active ako kasi nga hindi naman ako naninira. Nagbibigay lang ako ng opinyon sa ka-advice. Para sa akin, ayusin naman ng gobyerno yung pamamalakad ninyo. Syempre si Tito Sin kaalyado ng present government, so yung trolls ng Itbulaga, inaaway ako. May ilan daw sa followers niya na humihiling na singilin niya si Soto tungkol sa pangako nitong ibigay ang sweldo sa mga estudyante. So, nanawagan ako. Kumbaga, yung trolls at followers ni Tito Sin, medyo nagagalit sa akin. Ayon pa sa kanya, matapos niyang tawagin ang pansin ng senador, ipinakita ni Soto ang resibo bilang patunay na tinupad niya ang pangako. Ngunit tuloy pa rin daw ang pambabatikos sa kanya, at doon na raw siya napikan dahilan para ilabas niya ang kontrobersyal na pahayag. Paliwanag ni Anjo, anyway, kahapon, binabanatan ako, alam kong trolls yun ni Tito Sin, yung bashers ng Itbulaga. Ang aga-aga, wala pa akong tulog. Medyo nabuwisit ako. Binlove ko si Tito Sin, sabi ko, Tito Sin, ayusin mo naman yung trolls mo. Kapag hindi tumigil yan, iano ko yung mga chicks mo. Nang babluff lang naman ako. Hindi ko naman akalain na buong Pilipinas, buong mundo, magkakagulo. Ibinahagi rin ni Anjo, na nag-usap sila ng mga nakababatang kapatid ni Tito Sin na sina Bossing Vic at Maru Soto kung saan naging mainit aniya ang pagpapalitan nila ng mensahe ngunit sa huli ay napagkasunduan nila na magkaroon ng ceasefire. Nagkasundo umano na wala nang sasabihin si Anjo Iliana tungkol kay Tito Sin at nilinaw niya sa mga kapatid nito na nambabluff o nagbibiro lamang siya. Anyway, nagkasundo na kami, pero hindi kami nagsorry sa isa't isa. Ang napagkasunduan namin, ceasefire. Nagkasundo kami na wala na akong sasabihin tungkol kay Tito Sin. Saka sinabi ko naman sa kanila, nambabluff lang ako. Siniguro rin niyang mananahimik na siya at hindi na maglalabas ng bagong blog tungkol sa usapin. Umalis si Anjo sa Itbulaga, pagkatapos ng 21 taon, nung kasagsagan ng pandemya noong 2020.